Paano at ano ang requirements para makapunta sa Japan gamit ang family visa? Pangarap mo rin bang mapuntahan ang bansang Japan? Meron kang chance pero hindi mo alam kung paano mo sisimulan. Baka ito na yung chance mo. Maraming magagandang lugar dito sa Japan ang gustong mapuntahan ng mga turista tulad ng Tokyo, Kyoto, Himeji Castle, Kobe, at Osaka at marami pang iba. Pero alam mo ba na ang Pilipinas ay kasama sa no visa, no entry dito sa Japan? Kaya wala tayong magagawa kundi ang mag-apply ng visa through accredited na agency ng Japanese Embassy. Ilalagay ko na lang sa description kung saan pwede mag-submit ng mga documents. Maraming type of visas tulad ng student's visa, working visa, spouse visa at iba pa. Pero mostly ay yung tourist visa ang ina-apply ng karamihan na gustong mamasyal dito sa Japan. Kaya lang minsan kulang yung araw ng stay nila or bitin dahil 2 weeks lang ang visa na binibigay para sa mga tourist visa. Bakit di mo na lang itry yung family invitation visa? Madali lang yan kung meron kang family na residence na siya dito sa Japan. Makakapunta at mabibigyan ng visa up to 90 days at pwede mo din ma-extend pa ng another 90 days. At yan ang may tuturo ko ngayon dito based on my experience nung kinuha ko yung anak ko papunta dito gamit ang family invitation visa. Sino nga ba ang pwedeng mag-apply? Ayon sa policy ng Japan ay ang pwede lang makapag-apply ng family or relative visa ay ang mga pasok sa 3rd degree. Ano-ano nga ba at sino-sino ba ang mga ito? Kung ako ang residence dito sa Japan, ito ang sample na pwede kong ma-invite sa family ko. Parents ko, anak ko at asawa niya, grandparents ko, mga apo at mga kapatid ko at mga asawa nila, mga tito, tita, pamangkin at mga asawa nila. Kung nalilito kayo, pwede niyong hanapin sa website ng Embassy of Japan in the Philippines. Para naman po sa mga requirements, ito ang mga kailangan para makapag-apply. Para po sa applicant side o yung nasa Pilipinas, kailangan mo ng passport, birth certificate, visa application, photo at visa fee. Siguraduhin na merong mahigit 6 months ang validity ng passport mo bago ka mag-apply. Next ay ang birth certificate to proof of relationship. Both sides po yan, yung nasa Japan at yung mag-a-apply ng visa. At marriage certificate naman kung married na yung mag-a-apply. Visa application form. Dito ilalagay ang information ng applicants kaya make sure na tama ang isusulat sa form. Meron ito sa agency or pwede ma-download sa website. Ilalagay ko na lang sa description yung link. Kung applicant naman ang sasagot sa expenses papuntang Japan, hindi nitong magpasa ng bank certificate, 3 months validity yan, at income tax return form 2316. Hindi na ito kailangan kung ang family mo sa Japan ang sasagot lahat ng expenses. Mag-ready din ng photo para sa application form at visa fee. Again, eto uli yung mga requirements na mag-a-apply sa Pilipinas. Next naman, yung requirements ng mga nasa Japan side. Family registration or yung tinatawag na kosekitoho. Residence certificate or juminhyo. Income certificate, shotoku shomeisho. Tax return certificate with gross income, no sei shomeisho. At yung bank account certificate na yokin sandaka shomeisho. Daily schedule of stay in Japan or yung itinerary. Taizai Yotehyo, invitation letter from guarantor in Japan, guarantee letter, at copy of residence card, both sides. Makukuha ang family registration or koseki toho sa kung saang munisipyo nagpa-registered ng kasal ang relative nyo sa Japan. Ganon din ang residence certificate or juminhyo sa kung saan sila kasalukuyang nakatira ngayon sa Japan. Ang income tax at tax return certificate with gross naman ay makukuha sa City Hall. Isa sa importanteng requirements ay ang bank certificate. Dito kasi makikita kung kaya ng guarantor ang expenses ng pagstay ng applicant dito sa Japan. Ang daily schedule o yung tinatawag na itinerary ay pwede na ma-download sa mga website na parang ganito. Ito ang sample ng pagsulat, date ng departure,
Anong airport ang departure at arrival? Number at address sa Japan, bahay man o hotel. Ito naman ang sample ng letter of guarantee at ng invitation letter. Dahil hindi kasya sa invitation letter yung reason ng pag-invite sa family sa Pilipinas, kailangan din ng handwritten letter na ipapakita para maipaliwanag ng maigi ang reason ng pagpunta. Ito uli ang mga requirements sa Japan side. Pag kumpleto na ang mga requirements, pwede na itong ipadala sa Pilipinas. Dati noon, pinapadala pa via EMS ang mga requirements. Pero alam nyo ba na pwede nang i-scan lang ang mga papers at ipadala lang ang mga files sa Pilipinas gamit na ang mga cellphone natin. Dapat clear ang pagkakakuha para malinaw din ang pag-print nito sa Pilipinas. Para mas sigurado, itanong pa rin sa agency nyo kung pwedeng ipa-scan na lang ang requirements or kailangan talaga na original documents na manggagaling sa Japan. Baka hindi lahat ng agency ay ganito ang proseso. After makumpleto na ang mga requirements, pwede na itong dalhin sa mga accredited na agency para ma-check nila at maipasa na sa embassy. Tatawagan na lang kapag lumabas na ang visa. Take note na hindi responsibility ng agency kung ano man ang resulta or desisyon ng embassy. Kung meron po kayong katanungan, please comment below. Good luck sa lahat at hihintayin namin kayo dito sa Japan.